Sa video na ito ay ipagpapatuloy natin ang kwento ng legacy disciple na si Oreko. Kabilang sa pagsusulit na ibinigay sa kanila ay bumalik sila sa kani-kanilang lugar para makisalamuha sa mga ordinaryong tao. Ngunit pagkadating ni Oreko sa kanilang nayon sa OG Village ay napansin niya kaagad na parang may kakaiba dito. Tuwing may nadadaanan siyang mga kanayon niya ay sinusubukan niya itong kausapin ngunit iniiwasan lang siya ng mga ito. Nang makita siya ng isang bata na nakakakilala sa kanya ay tumakbo ito para salubungin siya ngunit nadapa ito kaya kaagad itong tinulungan ng ina nito. Dahil nagtamo ito ng sugat ay pinahiran ito ng tubig ng kanyang ina. Ayon sa isang bata ay nakakapagpawala umano ng kahit anong sakit ang tubig na galing sa isa umanong enlightened na nagngangalang Shu. Habang naglalakad siya sa pamilihan ay napansin niya na masama ang tingin sa kanya ng ibang tao rito. Ilang sandali lang ay nadaanan niya ang mayor ng nayon. Sinabi niya dito ang napansin niya sa nayon kaya pinasama siya nito para pag-usapan ang tungkol dito. Nalaman niya mula dito ang iba pang impormasyon tungkol kay Shu at sa sect na kinabibilangan nito na tinatawag na Chishi. Pinaniniwala nito ang mga tao ng nayon na kasama umano nila ang Almighty Hermit. Maliban dito ay sumali na din sa mga ito ang iba nilang mga kanayon at isa dito ay ang kababata niyang si Kat-ora. Madali nilang napaniwala ang mga tao dahil sa dala nilang isa umanong divine water. May kutob si Oreko na posibleng niloloko lang ng mga ito ang mga tao. Napatanong siya kung paano makakakuha ng divine water kaya nalaman niya na bago pala makakuha nito ay kailangan niya munang magbayad. At ito umano ang pinuproblema ngayon ng kanyang ama na si Ofuki na kasalukuyang nakikipagnegosasyon kay Shu. Dahil sa laki ng hinihinging halaga ni Shu kapalit ng kanilang serbisyo at divine water ay nagdadalawang isip pa dito si Ofuki. Ilang sandali lang ay biglang dumating dito si Oreko para kontrahin ang ginagawang panloloko nila Shu. Nagkaroon sila ng sagutan hanggang sa mapagtanto ni Shu na hindi niya kayang lokohin si Oreko. Dahil dito ay nagpasya na lang siya na iligpit si Oreko para ipakita sa lahat na isa itong divine punishment ngunit nagulat siya na nasanggalang ito ni Oreko. Nagpasya na si Oreko na iligpit na si Shu kaya inilabas niya na ang Kenzaken. Pagka-atake niya dito ay mabilis na humarang si Kat-ora para pigilan siya. Akala niya ay aaminin na ni Kat-ora sa lahat na niloloko lang sila ni Shu ngunit pinagtanggol lang nito ang mga ginagawa ni Shu at ng Chishi sect. Dahil dito ay nainis lang siya at nagpasya na iligpit na din si Kat-ora. Kagad naman siyang pinigilan ng kanyang ama at hinila palabas. Dahil sa ginawa niya ay nagalit tuloy sa kanya ang kanyang mga kanayon na siya namang ikinatuwa ni Shu. Kinagabihan habang nag-uusap-usap sila sa kanilang bahay ay sinugod sila ng iba nilang kanayon. Kagad itong hinarap ni Oreko dahil alam niyang siya ang pakay ng mga ito. Kasama ng mga ito si Shu at ibang miyembro ng Chishi sect kabilang na si Kat-ora. Pagka-atake sa kanya ng kanyang mga kanayon ay pinunteriya lang niya ang mga sandata na hawak ng mga ito. Katapos ay sinabihan siya ni Ryan Shu na kung gusto niya umanong matigil na ang panloloko nila Shu ay mas mabuti kung iligpit niya na ang mga ito. Sinubukan siyang labanan ng isang kasama ni Shu pero mabilis lang niya itong nailigpit. Katapos ay sunod na nilabanan niya ang isa pang kasamahan nito. Matapos nitong masunog ang kulungan ng mga kabayo ay nagpalabas ito ng mga paru-paro galing sa dugo nito na siyang kumitil sa mga kabayo. Muli itong nagpalabas ng mga paru-paro ngunit sa pagkakataon na ito ay hinigop na itong lahat ni Oreko. Dahil dito ay wala nang nagawa sa kanya ang kalaban kaya nagsitakbuhan na ang kanyang mga kanayon at gayon din sila Shu. Kinabukasan ay tumambay siya sa pinagbagsakan ng bulalakaw at muling inalala ang pangyayaring ito. Ilang sandali lang ay may bumato sa kanya na may nakasulat na isa umano siyang demon. Pagkalabas ng kanyang ama ay dito niya na nabasa ang mga isinulat ng kanilang mga kanayon sa kanilang bakod. Dahil alam na din ng kanyang ama na parte ng kanilang pagsusulit ang pag-uwi niya dito ay napaisip ito na baka ito ang misyon niya dito na tulungan ang kanyang mga kanayon na maibalik ang tamang pag-iisip ng mga ito. Dahil dito ay nagpasya na siya na kalabanin ng Chishi sect para matigil na ang panloloko na ginagawa ng mga ito. Pinuntahan niya si Ray at pinagtawanan lang siya nito matapos ang sinapit niya sa kanilang nayon. Ilang sandali lang ay dumating dito si Banhao kaya pareho silang nagtaka kung bakit sila naririto. Ayon kay Banhao ay masyadong mapanganib para sa kanya ang mga requirements sa recommendation letter kaya naghahanap sana siya ng makakasama. Dahil kailangan din ng tulong ni Oreko ay napagpasyahan nila ni Banhao na magtulungan. Pero nang malaman ni Banhao na isang Kyotan pala ang kanilang makakalaban ay nagdalawang isip na ito. Dito na sinabi ni Oreko na hihingi sila ng tulong kay Ray ngunit kaagad na tumanggi dito si Ray. Pinalabas muna ni Oreko si Banhao at dito na siya nagmakaawa kay Ray at sa pagpupumilit niya ay napapayag niya ito. Kaya kinagabihan ay pinuntahan nila si Kat-ora para dukutin ito.
Tinanong ito ni Oreko sa kinaroroonan ng base ng Chishi sect ngunit hindi pala nito alam dahil hindi pa ito nakakapunta doon. Ang may alam lang umano nito ay si Shu ngunit kasalukuyan na itong nagtatago. Pero may grupo ang nakamatsyag sa nayon mula sa bundok at malaki ang posibilidad na alam ng mga ito ang kinaroroonan ng kanilang base. Ginamit ni Oreko ang kanyang kakayahan para hanapin ang mga ito at makalipas lang ang ilang segundo ay natunton niya na ang mga ito. Kaagad niya itong pinuntahan at pagkabalik niya ay daladala niya na ang isa sa mga ito. Tinakot niya ito na ihuhulog sa bangin kaya napilitan itong magsalita. Kinaumagahan ay kaagad silang tumungo sa lokasyon na itinuro sa kanila. Pagkadating nila dito ay nataasan ni Oreko si Banhao na magpanggap bilang traveler disciple na humihingi ng tulong para makapasok siya sa loob at makilala ang namumuno dito. Kaagad namang pinapasok sa loob si Banhao kaya hindi niya akalain na ganito lang pala kadali makapasok dito. Nang makaharap niya na ang namumuno dito na si Kain ay nakita niya ang maraming babae na nakapalibot dito. Kaya pagkalabas niya ay nahihilo pa siya dahil sa kanyang mga nakita sa loob. Base sa kanyang pag-oobserba kay Kain ay may kutob siya na isa itong level 9 Chikuki. Tinanong siya ni Oreko kung ano pa ang kanyang mga napansin sa loob kaya nabanggit niya na rin ang tungkol sa mga babae. Nang mabanggit niya ang isang babae na hawak-hawak ni Kain na si Mueka ay may hinala si Oreko na isa itong level 4 Chikuki na posibleng katulong ni Kain sa pagpapalakas. Plano ni Oreko ngayon na iligtas muna ang ibang mga babae na kasama ng mga ito. At para magawa nila ito ay naisip niya na ipadala naman dito si Rei para magpanggap naman na namamasukan. Sa pagpupumilit ni Oreko ay wala nang nagawa si Rei kundi pumayag na lang. Kaya pagsapit ng hapon ay inumpisahan na ni Rei ang kanilang plano. Kagad naman siyang natanggap dahil na rin sa angkin niyang ganda. Unang pinagawa sa kanya ay maglinis muna ng kanyang katawan. Makalipas ang ilang minuto ay pinagbihis na siya ng ibang damit at katapos ay dinala na siya kay Kain. Nang lalapit na sana siya dito ay sinabihan siya nito na gumapang kaya sinunod niya ito. Ngunit pagkatayo niya ay nagulat si Kain dahil halos wala pala siyang dibdib. Dahil dito ay pinatalsik tuloy siya kaya pagkadating niya kina Oreko ay nanggagalaiti siya sa galit matapos ang ginawa sa kanya. Kinabukasan ay nakaisip ng paraan si Oreko at ito ay magpapanggap siyang isang babae. Sa una ay hindi siya kaagad nakilala nila Rei kaya pagkaharap niya ay nagulat ang mga ito sa kanya. Ginamit niya pala ang amorphic bones para mapalaki niya ang kanyang dibdib. Pagsapit ng hapon ay nagpanggap siyang lasing na kunwaring pinagtaksila ng nobyo. Nang makita siya ng caretaker ay kaagad siyang pinapasok at dinala sa silid ni Kain. Hahalikan na sana siya ni Kain kaya mabilis siyang kumilos at dito na sila naglaban. Dahil sa ingay ay papasok na sana si Mueka para tingnan ang nangyayari sa loob kaya kumilos na din si Rei. Sa kagustuhan ni Rei na makipaghiganti ay binugbog niya si Kain at dinamay na din niya si Oreko. Dinala nila ang mga ito sa kanilang hideout at nagulat si Kain nang makita si Oreko. Nakilala kagad nito si Oreko na siyang sinasabing disciple na bumalik ng OG Village. Dahil alam din nito na si Oreko ang legacy disciple ng Spirit Blade Sect ay inihayag na nito ang kanyang pagsuko. Bukod dito ay alam din niya na isa ang Spirit Blade Sect sa 5 pinakamalalakas na sect ng 10,000 Enlightened Alliance. Kinikilala dito ang Legacy Disciple bilang Super Elite Disciple na siyang tagapagmana ng sekreto ng Elders. Naisip ni Oreko na dalhin ang mga ito sa kanilang nayon para humingi ng tawad at aminin sa mga tao na niloloko lang nila ang mga ito. Ngunit ayon kay Kain na kahit gawin pa nila ito ay hindi na mababago pa ang isip ng mga taga-OG Village. Iisipin lang umano ng mga ito na puwersa sila ni Oreko para gawin ito. Dito na din ito nagkwento kung bakit ginagawa nila ang mga bagay na ito. Ayon dito na sa una ay mga tapat din ang mga elders ng Chishi sect. Hanggang sa mapagtanto ng iba sa mga ito na kahit anong gawin nilang pagsasanay ay hindi nila makita ang patutunguhan nila kaya ang iba ay nakatuon na lang sa pera. Mula sa mga sinabi nito ay may naisip si Oreko para kontrahin ang ganitong gawain. Naisip niya na isa din sa dahilan bakit marami ang naloloko ay dahil sa kagustuhan ng mga ito sa enlightenment. Isa itong heavenly mandate na hindi matanggihan ng mga tao kaya nung sinabi niya sa kanyang mga kanayon na itigil ang pagsunod sa mandato na ito ay lumikha lang ito ng gulo. Gusto niyang mawala na ang mandato na ito kaya naisip niya na magtayo ng sarili niyang sect. Misyon ng sect na ito na mangolekta ng intelligence tax sa mga ganitong uri ng mga tao. Pero ang kanilang mga makokolekta ay gagamitin din nila para sa kabutihan ng mga taong ito. Ayaw sanang sumali dito ni Rei ngunit ayon kay Oreko nakakailanganin umano nila ng isang lady strategist na mamahalin ng mga tao at nagtataglay ng kagandahan kaya nagboluntaryo ito para gampanan ang posisyon na ito. Dahil kailangan nila ng mga miyembro ay kinuha na din nila sila Kain at Mueka.
Katapos ay nagpasya sila na pangalanan ng sect na Chikyo. Samantala sa OG Village naman ay mas lalo lang nagalit kay Oreko ang kanyang mga kanayon. Plano nila na dakpin si Oreko para ialay na lang ito sa mga pinaniniwalaan nilang hermit. Bigla namang may dumating dito para ipakita sa kanila ang nangyayari sa labas. Ito pala ay sila Kain at Muoka na naatasan ni Oreko para umpisahan na ang kanilang plano. Sinabihan ni Kain ang mga sumalubong sa kanila na may nararamdaman umano siyang demon sa nayon. At kaya nandito sila ay para puksain ang demon na ito. Akala ng mga ito ay si Oreko ang demon na tinutukoy ni Kain dahil sa pagligpit nito sa ilang miyembro ng Chishi sect. Ngunit nagulat sila nang sabihin ni Muoka na itong Chishi sect ang nagdadala ng kasamaan sa nayon. Ginamit ni Kain ang kanyang blood purification signal para kunwari tanggalin ang evil aura sa mga ito. Wala silang kaalam-alam na pinababalang pala ni Kain ang blood pressure nila. Muling nilinaw ni Muoka na ang Chishi sect ang dahilan kaya nababalot ng masamang aura ang nayon at puro panloloko lang ang ginagawa ng mga ito. Para tuluyan ng mapuksa ang masamang aura ay gusto nilang libutin ang buong nayon. Ginabayan sila ng ilang taga-nayon at nang makarating sila sa bakanteng lote ay sinabi ni Kain na nararamdaman niya ang nagtitipon-tipon na sama na loob ng mga inilibing dito. Na kung hindi maagapan ay kakalat ito sa buong nayon na magdadahilan ng perwisyo dito. Kaagad nilang inumpisahan ang purification dito ngunit biglang dumilim ang buong paligid at nagsilabasan ng mga umano'y kaluluwa ng mga inilibing dito. Nilabanan nila ang mga ito hanggang sa magpakita na dito si Rey na kunwaring kinikilalang pinuno nila Kain at Muoka. Gamit ang kapangyarihan ni Rey ay madali lang niyang inubos ang mga kalaban. Katapos ay dito na din nagpakita si Oreko na tinawag naman nila bilang founder. Nang mapatanong kunwari si Kain kay Oreko kung ano ang ginagawa niya dito ay sinabi ni Oreko na balak niyang magtayo ng howdan sa nayon na ito. Inatasan niya si Kain na maghanda para dito at katapos ay bigla na lang siyang naglaho. Namangha dito ang mga taga-OG Village at dahil walang ideya ang mga ito tungkol sa howdan ay humingi si Kain ng lugar sa mayor para maipaliwanag niya ito. Pagkaalis nila ay dito na tinanggal ni Rey kay Oreko ang tela na nagpapawala kunwari sa kanya. Katapos ay pinalabas na din nila si Banhao na siya namang lumikha ng mga kalaban kunwari na nagsilabasan kanina. Sinabi ni Kain sa mga taga-OG Village na ang howdan ang siyang magtitipon sa Reiki na nasa nayon at ginagawa itong magical stones. Dahil dito ay malaki ang posibilidad na yumaman din ang nayon dahil sa mga magical stones na ito. Ngunit sa pagtatayo ng howdan ay may mga dapat din silang ikonsidera. Handa namang tumulong ang mga taga-nayon basta matuloy lang ang pagtatayo ng howdan. Akala naman ni Rey ay mag-uumpisa pa lang si Oreko na pag-aralan ang pagtatayo ng howdan ngunit matagal na pala itong napag-aralan ni Oreko. Kinaumagahan ay inatasan ni Oreko sila Kain na mamili ng mga materyales na gagamitin nila. Katapos nilang mamili ay tumulong na din sila Rey at Banhao para madala na nila ang mga ito sa OG Village. Sa tulong ng mga taga rito ay inumpisahan din nila kaagad ang paggawa ng foundation bricks para sa howdan. Habang si Oreko naman ay abala na din sa pagtunton sa dadaanan ng Reiki. Nang makumpleto niya na ito ay ipinaubaya niya ito kay Rey. Hindi akalain ng mayor na magiging sagabal pala sa dadaanan ng Reiki ang kanyang bahay kaya gusto itong ipatanggal ni Rey. Sa mga sumunod na araw ay naging abala na silang lahat para sa itato yung howdan. Hanggang sa sumapit na ang araw na kailangan ng gibain ang bahay ng mayor. Pero pilit pa din na nagmamakaawa ang mayor na wag sirain ang kanyang bahay. Ngunit hindi pa din siya pinakinggan at buti na lang ay dumating dito si Ofuki para pigilan ito. Nagawa ni Ofuki na mapigilan ang mga ito hanggang sa sumapit na ang araw para umpisahan na ni Oreko ang pagtatayo ng howdan. Bagamat siguradong makakasagabal ang bahay ng mayor ay nagpasya pa din si Oreko na ipagpatuloy ang pagtatayo ng howdan. Pinaatas silang lahat ni Oreko at nagsimula na ito sa orasyon. Habang pinagmamasdan ni Rey si Oreko ay naalala niya ang howdan na nilikha ni Elder Rickery. Pero nagawa ito ni Elder Rickery nung nasa level na siya ng Kyotan. Kaya kung ikukumpara ito sa level ni Oreko ngayon ay malayong malayo ito. Gayunpaman ay tiwala siya sa kakayahan ni Oreko na magagawa niya ito. Ilang sandali lang ay may lumitaw ng buhawi sa kinatatayuan ni Oreko. Kampante si Oreko na magtatagumpay siya dito hanggang sa mapagtanto niya na ang epekto ng pagiging sagabal ng bahay ng mayor. Dito na unti-unting nagwala ang Reiki kaya nahihirapan na siyang kontrolin ito pero bigla naman siyang may naramdaman na gumalaw. Ito pala ay ang parte ng bulalakaw na nahulog malapit sa kanilang bahay. Nagawa nito na mapigilan ang nagwawalang Reiki kaya matagumpay na nakalika si Oreko ng howdan. Nang nilapitan ni Oreko ang howdan ay naramdaman niya na nasa loob nito ang meteor shard. Pinangalanan niya ang howdan na ito na A Million Chaos Ball.
Makalipas lang din ng ilang minuto ay naglabas na ito ng mga dekalidad na mga magical stones mula sa paghigop lang ng kaunting Reiki. Nalaman naman ng matalik na kaibigan ni Kain at isa ding elder ng Chishi sect na si Shachi ang ginawa ni Kain. Nang maipalam niya ito sa kanilang leader na si Shoujin at sa ibang elder ay naatasan si Shachi na puntahan si Kain para kumpirmahin kung tuluyan na itong nagtaksil sa Chishi sect. Isinama niya papunta sa OG village si Katora dahil na din sa taga rito ito. Nagsimula naman sila Oreko na maningil na ng intelligence tax at ginamit nila ito para sa ikagaganda ng nayon. Nang mapatanong si Ray kung ano na ang susunod nilang gagawin ngayong may pondo na din sila at mga tao ay dito na sinabi ni Oreko na dapat na silang maghanda dahil di magtatagal ay may darating dito. Nalaman nila Ray na inireklamo niya pala sa Human Effort Temple ang Chishi sect. Dahil isa siyang legacy disciple at miyembro din ng Spirit Blade sect ay hindi ito pwedeng baliwalain lang ng Human Effort Temple. Nang makarating sila Shachi sa OG village ay inutusan niya si Katora para mag-abot ng sulat kay Kain. Kinagabihan ay naibigay niya din ito kaagad kay Kain at napag-usapan ito nila Kain at Mueka. Nagpa siya si Kain na puntahan si Shachi pero nababahala si Mueka na baka matalo lang siya. Kinabukasan ay nagkita na sila ni Shachi na kaagad nagtanong kung bakit niya trinaydor ang Chishi sect. Wala siyang ibang sinagot kundi nangyari na kung ano man ang nangyari. Sa galit ni Shachi ay umatake ito at dito na sila nag-umpisang maglaban. Ayaw ni Shachi na gumamit ng kanyang teknik dahil gusto niyang matalo si Kain sa pamamagitan lang ng kanyang kamao. Nagpatuloy ang palitan nila ng kanilang mga atake hanggang sa mapunta sila sa ilog. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Shachi na mapabagsak si Kain. Katapos ay hinawakan niya ito at susubukan na sanang bulagan ngunit biglang may umatake sa kanya na kagagawan pala ni Ray dahilan para mawalan siya kaagad ng malay. Pinagtulong-tulungan nila itong buhatin para dalhin sa kanilang base. Nasa di kalayuan naman si Katora na kaagad ding umalis dito. Nang magising si Shachi ay pinilit nila itong palunukin ng Rayton Stone na gawa umano sa A Million Chaos Ball. Sinabi nila na isa itong poison pill ngunit kasinungalingan lang pala ito para mapapayag nila ito na sumali sa Chikyu sect. Matapos itong malaman ni Katora ay kaagad siyang tumungo sa Chishi sect para ipaalam ito kay Shoujin. Makalipas lang ang ilang araw ay nagpa siya si Shoujin na salakayin ng Chikyu sect. Pinahanda niya sa ibang elders ang magagaling nilang disciples at siya umano mismo ang mangunguna sa gagawin nilang pagsalakay. Kaagad naman itong sinunod ng mga elders kaya karamihan sa mga disciples ay nagsimula ng kumilos. Isang araw ay may nakausap sila Mueka na tatlong maglalakbay na pare-parehong mga enlightened. Ayon sa mga ito ay gusto umano nila na sumali din sa Chikyu sect. Ikinatuwa naman ito nila Mueka at kaagad na inilibot ang mga ito sa buong nayon. Habang nag-uusap sila Oreko at Ray ay nabanggit ni Oreko ang tungkol sa Soul Cultivation Ryu sect. Nalaman ni Oreko na galing sa sect na ito ang leader ng Chishi sect. Bukod dito ay may nabasa din siya na ang mga miyembro dito ay gumagamit ng buwan o bituin para mas lumakas. Kaya kung makalaban man nila ang leader ng Chishi sect ay kailangan lang nilang siguraduhin na wala itong makikitang buwan o bituin. Napansin naman ni Ray na parang ganado parati sa pagtatrabaho ang mga taga-nayon at mabilis din ang pag-usad ng kanilang pagsasanay. Dito na sinabi ni Oreko na baka dahil ito sa essence and blood boiling technique na ikinagulat naman ni Ray. Matagal na palang pinagbabawal ang teknik na ito sa kadahilanang kapag maabot na ng isang cultivator ang limit ng kanyang pagsasanay ay malalampasan niya ito gamit ang teknik na ito. Para itong shortcut sa pagsasanay ngunit may epekto ito na paikliin ang buhay ng gumagamit nito. Nilinaw ni Oreko na hindi niya ito pinapagamit bilang shortcut kundi ito lang talaga ang paraan ng mga tao na walang senen. Dahil kung sasailalim lang sila sa natural na pagsasanay ay siguradong aabutin sila ng daang taon bago maabot ang level ng Chikuki. Maliban dito ay kailangan din nilang mapabilis ang pagsasanay ng kanilang mga kasamahan para mas lumakas kaagad ang kanilang sect. Habang tinuturuan ni Shachi ang mga bata ay narinig niya si Mueka na tinawag si Oreko. Sinabi ni Mueka kay Oreko ang tungkol sa tatlong maglalakbay na gustong sumali sa kanila. Maliban dito ay nabanggit ng isa sa mga ito na may nagtitipon-tipon na mga taga-Chishi sect sa silangang bahagi ng nayon. Dahil dito ay naisip kaagad ni Oreko na hindi magtatagal ay sasalakay na ang mga ito. Kinagabihan ay nagpa siya si Shoujin na pumunta sa isang abandonadong bahay. Ilang sandali lang ay dumating dito si Shachi na siya ding inaasahan niya. Pinayuhan siya ni Shachi na umatras na lang dahil hindi umano basta-basta ang founder ng Chikyu sect. Maliban dito ay isang disciple ng Spirit Blade sect ang kanilang founder kaya mas lalaki lang ang problema ng Chishi sect kung makialam din ng Spirit Blade sect. Sinabi niya kay Shachi na hindi siya basta-basta na lang pwedeng umatras hanggat hindi niya nakakausap ang founder ng Chikyu sect.
Ngunit walang balak si Shachi na tulungan siya sa gusto niyang mangyari dahil matutulad lang umano ito sa ginagawa niya dati na hindi nakikipag-usap ng maayos at umaalis na lang bigla. Pagkaalis dito ni Shachi ay biglang naramdaman ni Shojun na may ibang tao sa paligid. Sinubukan niyang alamin ang eksaktong lokasyon nito at katapos ay mabilis siyang lumabas. Dito na nagpakita sa kanya si Oreko ngunit isa lang itong astral projection. Inalok siya ni Oreko na sumapi sa Chikyusek ngunit napatawa lang siya. Ipinagmalaki ni Oreko ang mabilis na progreso ng Chikyusek ngunit alam din pala niya na ginagamitan ito nila Oreko ng essence and blood boiling technique. Gusto niya na makipagkasundo na lang kay Oreko at kalimutan na lang ang mga nagawa ng bawat sek sa isa't isa. Pero alam ni Oreko na kung hahayaan niya lang si Shojun na makaalis dito ay siguradong ito naman ang magpapadala ng letter of indictment sa Human Effort Temple na katulad ng ginawa niya. Lumabas si Shojun para subukan na gumamit ng isa niyang teknik ngunit napigilan ito ni Rei at inilantad na din ni Oreko ang kanyang sarili. Pagkaalis dito ni Rei ay dito na din nagsimulang umatake kay Shojun ang ibang mga miyembro ng Chikyusek. Pero dahil sa lakas ni Shojun ay madali lang niyang naililigpit ang mga miyembro ng Chikyusek. Ilang sandali lang ay ginamit niya ang isa sa pinakamalakas niyang atake na nagdahilan sa pagkaubos ng mga umaatake sa kanya. Wala siyang kamalay-malay na inaatake na pala nila Rei ang kanyang mga kasamahan. Nang marinig niya muli ang boses ni Oreko ay muli niya sanang susubukan ang kanyang teknik ngunit nagulat siya na hindi ito gumana. Pagkatingin niya sa kalangitan ay wala na siyang makitang bituin. Natatakpan na pala ito ng makapal na usok na mula sa nilikhang apoy ng mga taga-Chikyusek. Muling nagpakita si Oreko at ipinaalala kay Shojun na hindi siya kayang talunin nito dahil alam niya na lahat ang tungkol sa ginagamit nitong teknik. Katapos ay narinig na din ito ang sigaw mula sa nagaganap na labanan sa kanilang base. Nang may aatake na sana kay Banhao ay dumating dito ang isa sa tatlong maglalakbay kanina na gustong sumali sa Chikyusek. Katapos ay niligpit din ito ang isa pang kalaban na papalapit sa kanila. Pagkatanggal ng takip nito sa ulo ay nakilala ito kaagad ni Banhao dahil ito pala ay si Kai. Susubukan sana ni Shojun na puntahan ang kanilang base ngunit kaagad siyang pinigilan ni Oreko. Hindi makapaniwala si Shojun na nakakagamit si Oreko ng Chimyaku Hanten technique. Pero naisip niya din kaagad na isa lang ilusyon ang mga nakikita niya dahil kahit ang isang Jindan ay nahihirapan sa teknik na ito. Para matanggal ang ilusyon na ito ay kailangan niya lang talunin si Oreko. Inilabas niya ang kanyang espada at ginamit ang shooting blade na sinundan din niya kaagad ng clone blade. Nagawa itong maiwasan ni Oreko ngunit nang ginamit niya ang thrusting blade ay napuruhan na dito si Oreko. Sinundan niya ito ng tornado blade at nalaman din dito si Oreko. Ngunit nang nilapitan niya si Oreko ay nagulat siya na si Kain pala ito. Ilang sandali lang ay nagpakita sa kanya ang tunay na Oreko na pinapalakpakan siya. Naglaban silang dalawa pero iniba na ni Shojun ang anyo ng kanyang sandata. Walang tigil niyang inatake si Oreko hanggang sa mapuruhan niya ito. Pero pagkaatake niya muli ay nagawa naman ni Oreko na mapigilan ito gamit ang Kenzaken. Napansin niya ang paghigop ni Oreko ng Reiki para mapalakas ang kanyang sarili kaya naisip niya na kailangan niya ng magseryoso. Muli niyang inilabas ang kanyang espada at nang aatake na sana siya ay bigla namang may umatake sa kanya na kagagawan ni Kai. Dahil dito ay nagpasya siya na unahin munang kalabanin si Kai. Sinubukan ni Kai na umatake ng paulit-ulit ngunit hindi niya matamaan si Shojun. Hanggang sa magkaroon si Shojun ng pagkakataon para makaatake sa kanya. Dahil hindi na nakatayo si Kai ay ipinagpatuloy na nila Oreko at Shojun ang kanilang laban. Nagpalitan sila ng atake gamit ang kanilang espada habang pinag-uusapan din nila ang epekto ng essence and blood boiling technique. Akala ni Shojun ay hindi alam ng mga tagasunod ni Oreko ang epekto nito kaya nilinaw ni Oreko na lahat ng mga tagasunod niya ay alam kung ano ang ginagawa nila. Ilang sandali lang ay nahulog si Oreko sa malaking butas at nang aatakihin na siya ni Shojun ay biglang dumating dito si Rei para atikihin ito. Sa lakas ng ginawang atake ni Rei ay kaagad itong nawala ng malay. Pagsikat ng araw ay nilapitan ni Oreko si Shojun na kagigising lang. Muli silang nagkausap tungkol sa essence and blood boiling technique kaya may tinawag na si Oreko na isa niyang tagasunod para tanungin kung bakit ito gustong magsanay. Sumagot ito na para sa enlightenment at sa kapakanan na din ng mundo kaya nagulat si Shojun nang marinig ito. Muli itong inalok ni Oreko na sumapi na sa Chikyusek at sa pagkakataon na ito ay napapayag niya na ito. Nang magkausap naman sila Oreko at Kai ay sinabi ni Kai ang dahilan bakit pumunta siya dito. Ito ay matapos niyang marinig ang usap-usapan tungkol sa isang bagong sect na kinakalaban ang Chishi sect. Dahil sa mabilis na progreso ng bagong sect ay nagkaroon na siya ng interes dito hanggang sa malaman niya na lang na si Oreko pala ang founder ng sect na ito.
Bagamat alam niya ang ugali ni Oreko ay hindi niya pa din masyadong maintindihan ang mga gustong gawin nito. Wala namang problema kay Oreko kung magtagal pa siya dito para magpatuloy sa pag-oobserba na siya namang gusto din niyang gawin. Makalipas ang isang buwan ay formal nang sumapi ang Chishi sect sa Chikyu sect. Dahil dito ay nagtayo din si Oreko ng howdan sa headquarters ng Chishi sect at pinangalanan niya itong Gale Howdan. Gamit ang dalawang howdan ay naging mas mabilis pa ang paglaki ng Chikyu sect kaya hindi na din nila maiwasan na makaalitan ang ibang sect. Ipinapadala ni Oreko sila Shojun at Shachi para makipagnegosasyon ngunit kung hindi nila ito madala sa negosasyon ay nililigpit na lang nila ang mga ito. Kalahating taon ang nagdaan matapos maitatag ang Chikyu sect ay umabot kaagad sa 100,000 ang naging miyembro nito. Hanggang isang araw ay naatasan ni Oreko si Banhao na magdala ng letter of negotiation sa Daimin Empire. Alam ni Banhao na kung gaano kahirap ang misyon na ito ngunit wala na siyang nagawa kundi sundin si Oreko. Habang pinagmamasdan nila si Banhao na palis ay nababahala naman si Rei na hindi matatanggap ng 10,000 Enlightened Alliance ang paggamit ni Oreko ng Essence and Blood Boiling Technique at sigurado siyang ganito din sa Daimin Empire. Natanong ni Kai si Oreko kung makakaya ba ni Banhao ang misyon na ito. Kampante namang sinabi ni Oreko na wala itong magiging problema dahil isang Awoken Banhao ang kanyang ipinadala. Kasalukuyan namang nasa Daimin Empire din si Shushin kasama si Aochu para tulungan ang kanyang ama. Isang araw ay may tinulungan siyang isang babae na tumakas mula sa Blood Cloud sect. Nalaman niya na ibinenta pala ito ng mga magulang nito dahil sa takot sa sect na ito. Kaya nagmakaawa ang babaeng ito na iligtas ang kanyang mga magulang dahil baka kung ano ang gawin sa kanyang mga magulang. Dahil dito ay nagpasya sila Shushin na pumunta sa lugar na itinuro ng babae kung saan naninirahan ang mga magulang nito. Nang makarating sila sa lugar na ito ay nagsimula muna silang mag-imbestiga sa Blood Cloud sect. Ngunit may nagmamanman din pala sa kanila kaya matapos nilang kumain ay sinalubong sila ng mga kalalakihan dahil gusto umano silang makausap saglit ng amo ng mga ito na si Kenrei. Nang makaharap na nila si Kenrei ay pinagbawalan sila nito na gawin lang kung ano ang gusto nilang gawin. Dahil siya umano ang naatasan na mamuno sa lugar at tungkol naman sa Blood Cloud sect ay kinausap niya na umano ang Kumyufo. Ngunit hindi gusto ni Shushin na maghintay lang sa Kumyufo kaya nabanggit na din ni Kenrei ang tungkol sa 12 Wicked of the Blood Clouds. Naayon kay Aochu ay mga nasa level ng Chikuki o Kyotan ang mga ito. Kaya ang solusyon umano ng Kumyufo ay magpadala na din ng mga malalakas na Enlightened. Pero ayaw ni Shushin na bumalik na lang dahil baka sabihin lang ng iba na puro salita lang siya. Ilang sandali lang habang naghahanda na sila sa pagtulog ay may tauhan ni Kenrei ang bumisita sa kanila. May ibinigay itong lokasyon kung saan ang mismong hideout ng Blood Cloud sect. Kaya kinabukasan ay kumilos din sila kaagad para puntahan ito. Naatasan ni Shushin ang kanyang mga tauhan na magmatsyag muna sa buong lugar habang sila naman ni Aochu ay hinanap ang bahay kung saan naninirahan ang mga magulang ng babae na tinutulungan niya. Nang makita nila ito ay mabilis nila itong nilapitan ngunit bumungad sa kanila dito ang mga bangkay ng mga magulang ng babae. Kaagad na kinumprante ni Shushin ang ibang mga tao na nandito hanggang sa dumating na din dito si Kenrei. Dito na nalaman ni Shushin na pinapabayaan lang ni Kenrei ang Blood Cloud sect sa mga gawain nila dito. Sa galit niya ay hindi niya na napigilang magpakilala bilang Crown Prince ng Daimin Empire at sisiguraguhin niya umano na mananagot sila Kenrei. Ngunit pinalakpakan lang siya ni Kenrei dahil wala pala itong pakialam kahit na isa siyang prinsipe. Kasama din pala nito ang isa sa 12 Wicked of the Blood Cloud at pinalapit ito kay Shushin. Bigla nitong sinuntok si Shushin na hindi nito nailagan sa sobrang bilis. Katapos ay sinundan pa ito ng sunod-sunod na atake at nang tutulong na sana si Aochu ay inatake din siya nito. Dinala sila sa mismong hideout ng Blood Cloud sect at nagulat sila nang makita ang maraming bangkay dito. Ilang sandali lang ay may narinig silang boses ng isang babae na pamilyar sa kanila. Makalipas ang ilang oras ay iniharap na sila sa mga leader ng Blood Cloud sect. Balak ng mga ito na gawin silang alipin kaya sinubukan ng mga ito si Shushin kung papasa ito bilang alipin. Pero hindi sinunod ni Shushin ang gustong mangyari ng mga ito kaya sunod nilang sinubukan si Aochu. Sa takot ni Aochu ay sinunod niya na lang ang mga ito kaya pinakawalan siya. Ngunit binigyan naman siya ng palakol dahil uutusan pala siya na iligpit si Shushin. Nang tinanggap niya ang palakol ay pilit nang nagmamakaawa sa kanya si Shushin na hindi niya ito iligpit. Dahil hindi niya ito kayang gawin ay susubukan sana niyang atikihin ang kalaban ngunit nakahanda na pala ito sa kanya. Muli siyang humarap kay Shushin at dito na din nagmakaawa si Shushin na gawin na lang siyang alipin. Bigla naman silang may narinig na nagwawalang babae hanggang sa inatake nito ang mga miyembro ng Blood Cloud sect.
Ang babaeng ito pala ay si Ruri at nang sinugod siya ng iba pang mga miyembro ng Blood Cloud Sect ay walang kahirap-hirap lang niyang niligpit ang mga ito. Pati ang mga leader ay wala na ding nagawa pa sa kanya. Dahil dito ay nailigtas nito sila Shushin at Aochu mula sa kamay ng Blood Cloud Sect. Pagka-uwi nila ay nalaman naman ni Shushin ang tungkol sa Chikyu Sect na gustong mapalapit sa Daimin Empire. Kaya kaagad siyang tumungo sa Kumyufo para kausapin si Rin-ana na paimbestigahan ang Chikyu Sect at isinabay na din niya ang tungkol sa Blood Cloud Sect. Pero dahil kakailanganin pa ni Rin-ana ng oras ay wala siyang nagawa kundi maghintay. Paglabas niya ay nagkita naman sila ni Kay dahil naatasan ito na tumungo din ng Kumyufo para magpaimbestiga din. Nang malaman niya na 10 araw na pala itong naghihintay ng sagot mula sa Kumyufo ay hindi niya ito nagustuhan kaya sinamahan niya ito pabalik ng Kumyufo. Habang nasa loob na sila ng Kumyufo ay sinabihan si Kay ng isa sa taga rito na may gusto umanong kumausap sa kanya. Ito pala ay si Banhao kaya ilang sandali lang ay nagkita din sila ni Shushin. Pinaghintay muna sila sa isang silid at makalipas ang ilang minuto ay pumasok na din dito si Rin-ana. Ipinakita nito kay Shushin ang listahan ng mga dokumento na kailangan umano nilang tingnan. Ngunit nasa 2,000 dokumento ang mayroon ngayon sa bodega sa kadahilanang dito lang lahat na proproseso ang mga dokumento ng buong imperyo. Ito umano ang epekto ng utos ng Imperial Court na bawal magkaroon ng branch ang Kumyufo. Kaya sa sobrang dami ng kanilang ginagawa ay ito ang nagiging dahilan kaya maraming delay sa kanilang investigasyon. Dahil dito ay naintindihan na ni Shushin ang kalagayan ng Kumyufo. Pero dahil naman tungkol din sa Chikyu Sect ang letter na dinala ni Kay ay may magandang balita si Rin-ana sa kanila ni Shushin. Ito ay dahil may natanggap din na letter ang Kumyufo mula sa founder ng Chikyu Sect. At ang nagdala ng letter na ito ay ang head ng Diplomacy Department na si Banhao na ikinagulat pareho nila Kay at Shushin. Hindi sila makapaniwala na miyembro pala ng Chikyu Sect si Banhao at nababahala dito si Kay. Kaya sinabi ni Banhao ang rason bakit siya sumali ng Chikyu at ito ay dahil mahal niya umano si Kay. Pero alam din niya umano na hindi sila bagay ni Kay kaya kailangan niyang magpursigi para may marating siya. Hindi naman maintindihan ni Shushin kung bakit sumali pa siya ng Chikyu kung pwede niya naman itong gawin sa kanilang sect. Dito niya na sinabi na kung sapat na ang kanilang pagsasanay sa Spirit Blade Sect ay bakit ipinadala pa sila sa labas. Pero lahat ng ginagawa niya ay para din sa mga taong mahal niya. Kaya hindi lang din para kay Kay ang mga ginagawa niya kundi para na din kay Rin-ana dahil mahal niya din ito. Hindi ito nagustuhan ni Rin-ana dahil papaano niya umano ito nasabi na ngayon lang naman sila nagkita. Kaya dito niya na din sinabi na alam niya ang lahat tungkol kay Rin-ana. Mula sa pamilya na pinanggalingan nito at kung papaano ito napunta sa Kumyufo. Dahil dito ay alam din ni Banhao ang problema ni Rin-ana sa Kumyufo at gusto niya itong tulungan. Tungkol ito sa matagal ng gusto ng Kumyufo na branch at kailangan lang nila ng approval mula sa Kumyufo. Bagamat tutol si Shushin sa alok ng Chikyu Sect ay hindi niya pa din napigilan sila Kay at Rin-ana na pag-isipan ang inaalok ng Chikyu. Nang magkausap sila ni Aochu tungkol sa mga sinabi ni Banhao at sa Chikyu Sect ay may hinala si Aochu na posibleng si Oreko ang nakausap nila. Posibleng na kontrol ni Oreko ang katawan ni Banhao gamit ang Authority Jewels Control. Dahil dito ay naisip kaagad ni Shushin sa posibilidad na konektado din si Oreko sa Chikyu Sect. Isang gabi ay may iniabot sa kanya ang kanyang alalay na galing umano sa nagpakilalang miyembro ng Chikyu Sect. Pumunta siya sa sinabing lugar sa sulat dahil may kutob siyang si Oreko ito. Pero nang makita niya si Oreko ay kasama din pala nito si Kay. Sumakay din siya sa bangka at dito na sila nagkausap tungkol sa Chikyu Sect. Sinabi niya kay Oreko ang balak niyang ipaalam sa Spirit Blade Sect ang tungkol sa Chikyu Sect. Alam din niya na gumagamit ng essence and blood boiling technique ang Chikyu Sect. Inalok niya si Kay na magsama umano sila na ireklamo si Oreko ngunit tinanggihan siya nito. Naniniwala si Kay na hindi muna nila dapat husgahan ang isang sect hanggat hindi pa nila mismo ito nakikita. Hindi matanggap ni Shushin na parang pinapanigan na ni Kay ang Chikyu Sect. Dahil dito ay nagpasya siya na magpadala na ng sulat kay Elder Ryuken. Muli namang nagkausap sila Banhao at Rin-ana tungkol sa alok ng Chikyu Sect. Habang tinatanong na ni Rin-ana si Banhao sa mga impormasyon na gusto niya pang malaman tungkol sa Chikyu Sect ay naalala naman muli ni Banhao ang mga itinuro sa kanya ni Oreko. Maraming natanong si Rin-ana sa kanya kabilang na ang paggamit ng Chikyu ng essence and blood boiling technique pero nasagot niya ito lahat ng maayos. Dahil maayos ang nagiging usapan nila ay tumungo na sila sa mga matatanggap ng isa't isa sakaling matuloy na ang pagtutulungan nila. Sinabi ni Banhao kung ano ang lahat na matatanggap ng Kumyufo habang ang hiling naman ng Chikyu Sect ay ang opisyal na pagtanggap sa kanila ng Daimin Empire.
Nagpatuloy ang kanilang pagpupulong ng ilang beses hanggang sa maging opisyal na ang kasunduan ng dalawang panig. Dahil dito ay nagkaroon ng salo-salo sa Chikyusek matapos ang naging matagumpay na pakikipagnegosasyon ni Banhao. Habang nagsasaya si Banhao kasama si Rei ay bigla niyang narinig ang boses ni Elder Hokako na gusto siyang ipatawag. Tumingin muna siya kay Oreko ng ilang segundo at katapos ay tumungo na siya sa Spirit Blade Sect. Kinabukasan ng umaga ay narinig din ni Oreko ang boses ni Elder Hokako para ipatawag din siya. Kasalukuyan ng kaharap nila Banhao at Kay sila Elder Hokako at Elder Ryuken at nandito din si Ubo. Habang hinihintay nila si Oreko ay pinag-uusapan na din nila ang Chikyusek. Para kay Ubo ay dapat umanupurihin nila si Oreko dahil sa ginawa nito. Pagkadating dito ni Oreko ay hindi niya inaasahan na andito din sila Banhao at Kay. Nagkunwari siya na hindi alam kung bakit siya ipinatawag kaya inihagis sa kanya ni Elder Hokako ang sulat mula kay Shushin. Dahil dito ay sinabi niya na wala siyang natatandaan na pagbabawal para magtayo ng sariling sect habang nasa kalagitnaan sila ng pagsusulit. Ayon naman kay Elder Ryuken na bagamat ang pagsusulit ay para magkaroon sila ng karanasan sa pakikisalamuha sa mga ordinaryong tao ay hindi kasama dito na manguha sila ng pera sa mga ito. Kaya sinabi din niya na simula nang itayo niya ang Chikyusek ay wala pa siyang natatanggap na pera sa mga tagasunod niya. Maliban dito ay hindi din niya napapabayaan ang kanyang pagsasanay kaya ipinakita niya sa mga ito na isa na siyang level 6 Renki. Pero hindi pa din naniniwala sa kanya sila Ryuken at Hokako kaya nakiusap na siya na gamitin na lang sa kanya ang Question Sword. Dahil hindi alam ni Banhao ang tungkol dito ay ipinaliwanag ito ni Kay. Isa itong pamamaraan ng bawat sect sa mga pagkakataong mahirap desisyonan ang pagka-inosente ng isang disciple. Nilalagay sa espada na ito ang spirit ng isang master para magtanong sa puso ng disciple. Kung matanggap ito ng disciple ng walang problema ay ibig sabihin inosente siya. Pero kung may pagdududa ang disciple sa kanyang sarili ay siguradong katapusan niya na ito. Pumayag dito ang mga elder pero humingi si Oreko ng 3 araw bago nila isagawa ito. May kailangan lang umano siyang ihanda sa OG Village dahil gusto niya na dito nila ito gagawin. Pagka-uwi ni Oreko ay sinabihan niya sila Shoujen na magtayo ng 10 pillars sa loob lamang ng 3 araw. Bagamat mahirap itong gawin ay kampante si Oreko na matatapos nila ito dahil marami silang miyembro na tutulong. Kagad itong inumpisahan nila Shoujen at matagumpay nga nila itong natapos sa loob ng 3 araw. Pagkadating dito nila Elder Ryuken at Hokako ay ibinigay ni Oreko kay Shoujen ang kanyang report. Gusto niya na ibigay ito ni Shoujen sa leader ng Spirit Blade Sect sakali mang may hindi magandang mangyari sa kanya. Katapos ay dito na nila sinimulan ni Elder Ryuken ang Question Sword. Kaagad siyang umatake gamit ang Shisei Raiko ngunit hindi ito umubra kay Ryuken. Dahil hindi alam ni Banhao na pwedeng umatake si Oreko ay sinabi ni Kai na para lang din itong isang normal na labanan. Kung matalo ni Oreko si Ryuken gamit ang kanyang mga atake ay mahihinto ang Question Sword pero ayon kay Kay ay hindi pa ito nangyari kahit minsan. Sunod na ginamit ni Oreko ang Seiga Tenkai kaya naalala ni Shoujen ang pinagawa sa kanya ni Oreko. Gamit ang mga 10 pillars ay mas lumakas pa ang teknik na ito. Napahanga dito si Ryuken ngunit gayunpaman ay madali lang din niya itong napigilan. Katapos ay dito na din siya nag-umpisa kaya napasok si Oreko sa isang itim na bola. Alam ni Oreko na nasa loob siya ng ilusyon na gawa ng Question Sword. Sa una ay pinaparinggan siya dito ng mga boses na sinisisi siya dahil sa pagkasawi ng iilang tao. Alam niya na ito yung mga nasawi matapos subukan na kalabanin ng Chikyusek. Ilang sandali lang ay mga boses ng mga nasawing miyembro ng Chikyusek naman ang kanyang mga naririnig na sinisisi din siya sa pagkasawi ng mga ito sa pakikipaglaban. Pero hindi pa din siya nagpapadala sa mga ito hanggang sa lunurin na siya ng dugo at katapos ay napadpad siya sa maraming bungo. Pagkabangon niya ay may mga parang kaluluwa ang nagsilabasan mula sa mga bungo na gustong maibalik ang kanilang mga buhay. Ito pala yung mga nasawi dahil sa paggamit ng essence and blood boiling technique. Ngunit hindi pa din natatabla ng konsensya si Oreko sa mga ito dahil hindi niya pinilit ang mga ito at sila mismo ang nagpasya para sa kanilang sarili. Habang pinagmamasdan naman nilang lahat si Oreko mula sa labas ay nagpasya na si Ryuken na gamitin ang Doshin. Sa pamamagitan nito ay mas lalaliman pa ng espada ang pagsisid sa puso ni Oreko. Biglang nahulog si Oreko sa isang lugar kung saan nakikita niya ang mga hinagpis ng kanyang mga nasasakupan matapos pumanaw ang kanilang mga mahal sa buhay. Nakita din niya ang mga huling sandali ng iba na nasawi dahil sa paggamit ng essence and blood boiling technique. May iba naman na sinubukan kung gaano na sila kalakas pero ito pala ang magwawakas sa kanilang buhay. Dahil sa mga nakita ni Oreko ay napapatanong na siya sa kanyang sarili kung ano ang rason bakit niya itinatag ang Chikyusek.
Base sa reaksyon ng itim na bola ay alam ni Ryuken na tinatablan na ng konsensya si Oreko. Dahil hindi na kaya ni Rei na makita ang paghihirap ni Oreko ay susubukan niya na sanang puntahan si Ryuken para ipatigil na ito ngunit pinigilan siya ni Shachi. Ayon kay Shachi ay hindi umano magugustuhan ng kanilang leader ang gagawin niya. Ilang sandali lang ay ginamit na ni Oreko ang Kenkoso para ipunin ang Reiki sa paligid gamit ang 10 pillars. Sa pamamagitan nito ay napapalakas niya ang kanyang puso. Ngunit di nagtagal ay isa-isa namang nagsibagsakan ang mga pillars kaya naisip kagad nila Ryuken at Hokako na balak ni Oreko na isakripisyo ang kanyang buhay para patunayan sa lahat na tama lahat ang kanyang mga ginawa. Dahil dito ay nagpasya na si Ryuken na itigil na ang question sword. Kagad siyang nilapitan nila Rei pero ilang sandali lang ay nawalan din siya ng malay. Kinabukasan ay dumagsa ang mga miyembro ng Chikyu sect sa bahay kung saan dinala si Oreko. Ayon kay Ryuken ay pumasa si Oreko sa question sword pero may batas pa din siyang nilabag. Biglang nagising si Oreko at tinanong sila kung anong batas ang sinasabi nila. Ayon kay Hokako ay nilabag niya umano ang Mansenmei Law. Gusto nito na buwagin niya ang Chikyu sect at katapos ay dapat din siyang bumalik ng Spirit Blade sect para harapin ang kaparusahan. Ngunit walang kaalam-alam ang mga ito na pinaghandaan niya na din pala ito. Pinapasok niya si Mueka na dala-dala na ang iniutos niya dito. Ito pala ay ang approval ng Mansenmei sa Chikyu bilang opisyal ng miyembro ng Mansenmei. Dahil dito ay wala na ding nagawa pa sila Elder Ryuken at Hokako kundi ituring si Oreko na inosente. Makalipas ang ilang araw ay nagpasya na din si Oreko na ipaubaya kay Shojin ang Chikyu dahil babalik na siya sa Spirit Blade sect. Lumikha na din siya ng mga plano para sa Chikyu sect sa loob ng 5 taon. Dahil dito ay nagpasya na din si Kai na bumalik na ng kanilang sect. Pagkaalis ni Kai ay sinabihan ni Oreko sila Rei na dadaan muna siya sa kanilang bahay bago tumungo ng Spirit Blade sect. Hanggang ngayon ay hindi pa din alam ng kanyang mga magulang na siya ang leader ng Chikyu sect. Pagkadating niya sa kanilang bahay at habang kumakain sila ay may narinig siyang umiiyak na sanggol. Kaya dito niya na din nalaman na may kapatid na pala siya. Naging abala na din ang mga disciples na lumikha na ng kanya-kanyang report. Nang mabasa ni Lemoto ang mga report ay nakita niya na si Oreko ang may pinakamalaking nagawa dahil sa pagtatayo nito ng Chikyu sect. Kaya ipinagmamalaki ni Ubu si Oreko bilang mentor nito. Sumapit na ang araw para sa pagbabalik ni Oreko sa Spirit Blade sect. Habang nasa daan siya ay may nakita siyang 2 bata na naglalaro. Nilapitan niya ang mga ito at ibinigay ang kapa na sinusuot niya tuwing humaharap siya sa mga tao bilang leader ng Chikyu sect. Makalipas ang ilang oras ay nagulat si Ofuki sa nakita niyang papalapit sa kanya. Akala niya ay ito ang leader ng Chikyu sect ngunit ang 2 bata lang pala ito. Sinabi ng mga ito na ibinigay sa kanila ang kapa ng isang lalaki na nakatira umano dito. Gusto lang nilang ibalik ito dahil parang mamahalin ito. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Spirit Blade Mountain Season 2. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina